Amen. Salamat po, Pastor, for this great opportunity na makapagbigay ng mensahe this morning. Tayo po tayong lahat and grab your King James Bible. Amen. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, we'll read several verses from verse number 9 hanggang verse number 15. Basahin po natin responsibly. I'm gonna read verse 9, we'll read verse number 10. 2 Timothy chapter 4, verse 9. Are you there? Amen? Amen. Sabi po ng Bible sa verse number 9, do thy diligence to come shortly unto me. Verse 10. Only Luke is with me, take Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments. Verse number 15, of whom be thou aware also, for he had greatly withstood our words. Tayo saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa privilege binigay niyo po sa amin this morning na mag-aral ng inyong salita. Bless niyo po ang mensaheng ito, Holy Spirit, kayo po manguna sa aming kalagitnaan. I just want to be a blessing and be a help, challenge the hearts of your people. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. You may be seated. Makita natin dito sa verse number 11 kung paano binigyan ng commendation si Mark. Sabi dito sa verse number 11, only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee. For he is profitable to me for the ministry. Can you imagine, merong isang young person by the name of Mark na siya ay recommended ng man of God. Paul highly recommends him for Timothy. He was profitable to him. Ibig sabihin, he was a young person who is useful for the ministry. Have you dreamt of being that young person na kagamit-gamit sa gawain ng Diyos? Useful pag pinag-usapan ang gawain ng Panginoon. And during the time of the Apostle Paul, if there was a person that he can trust, it was Mark. And I believe every young person na ngayon ay nasa gawain ng Panginoon, ganun din ang nasa puso ng bawat pastor na nagdala sa iyo sa NBYC 26. Most probably, you are in the ministry already. At alam niya na ikaw ay kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. If there are young persons this morning na kanyang i-recommend, lalabas yung pangalan mo. Katulad ni Mark. Pero meron din naman na hindi mababanggit ang pangalan. Can you imagine? Sasabihin ng pastor, take him or take her, for they are profitable in the ministry. The question this morning is, who will take me? A very personal question this morning na itatanong mo sa iyong sarili, who will take me? Nakita natin dito kung paano in-introduce ni Apostle Paul si Mark kay Timothy. Take him, for he is profitable to me in the ministry. But the question this morning na ating sasagutin, personal, na ikaw mismo na nakakarinig ng boses na ito, the question is, who will take me? Pag pinag-usapan ang basketball mamaya, sino ang pipili sa akin? Pag pinag-usapan ang volleyball, sino ang pipili sa akin?
Sports lang yan. How about sa ministry? He is profitable to me for the ministry. Pag kailangan ng man of God ng kasama sa gawain, nasasali sa choir ministry, who will take me? Pag kailangan sa Sunday school ministry, will they answer that question? Nakasabihin ang pangalan mo at sa iyo personal question. Tanungin mo yung sarili mo, who will take me? Sa buhay ng isang kabataan, hindi dapat tayo walang pakialam. Hindi ka lang basta naging miyembro ng simbahan. Ikaw ay niloob ng Diyos na bigyan ng simbahan, bigyan ng pastor, para pagpastoran. Ma-enjoy natin sa ating, can you imagine, buhay kabataan na kasama mong pastor mo na naglilingkod sa Panginoon? At mababanggit niya yung pangalan mo, take him, take her. He or she is profitable to me for the ministry. Ilang kayang mga kabataan dito meron desire? Naisipin mo yung simple question na yan. Who will take me? Baka ang tumatawag sa'yo yung barkada mo. Baka ang tumatawag sa'yo yung mga tambay dun sa kanto. Can you imagine that? Pero pag pinag-usapan ng gawain ng Panginoon, who will take me? I have several points na ibibigay sa inyo para ma-evaluate mo yung sarili mo. Sino nga naman ang kukuha sa akin? Number 1, who will take me if I don't have a vision? Who will take me if I don't have a vision? Sabi ng Bible dito sa verse number 9, do thy diligence to come shortly unto me. Nakita niyo po kung paano inalagaan ang mga kabataan ng pastor? Punta ka sa akin. Mayroon akong ituturo sa iyo. Mayroon akong ipapakita sa iyo. Yun ang trabaho ng ating mga pastor eh. Hindi lahat nung tayo dinala sa simbahan, hindi natin nauunawaan, hindi natin naiintindihan ang lahat ng mga bagay. At minsan ay nami-misinterpret pa natin sila. At sasabihin natin, bakit hindi kaya ako ang mag-special number? Bakit kaya hindi ako ang soul winner? Bakit kaya hindi ako ang mapili-pili? Who will take me if I don't have a vision? Alam niyo, sabi niya dito sa verse number 5, oh, but watch thou in all things. Bilang kabataan, dapat ikaw ay maging observant. Hindi kung ano-ano ang iyong inoobserbahan. Nasa NBYC tayo, dapat nakafocus tayo sa Word of God. Hindi sa mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Sabi mo, merong maganda doon sa kabilang group ah. Merong pogi doon ah. Kalalaki mong tao, pogi ang hinahanap mo. It is a vision not just for himself, but for the next generation. Kapag talagang inunawa natin at pinakinggan natin at inintindi natin yung vision na meron ang Diyos sa pamamagitan ng man of God na kanyang binigay sa ating simbahan, you will see the great need of young people in the church. Hindi ibig sabihin ikaw ay kabataan, hindi ka magagamit ng Diyos. Maalala mo yung buhay mo, kabataan, saan mo pinagamit? If you don't have a vision, hindi ka makakasama sa gawain ng Panginoon. Can you imagine? Apostle Paul is simply saying, pakinig ka sa akin. Ito ang dapat mong gagawin. Kasi pag hindi mo nakita yung vision ng man of God, without vision,
people perish. What if we don't have a vision na binigay ng Diyos sa man of God? Anong ginagawa natin ngayon? Pero salamat, meron tayong mga pastors na merong vision, kaya dinala dito sa NBYC. Hindi lang pagdalo, hindi lang attendance, merong malawak at malayo pagtingin na nakikita sa bawat isa. Before every success is a vision. Nakikita ng Panginoon through our pastor, pwede tayo maging successful sa buhay. And that is vision. Before every souls na maliligtas is a vision. Vision for the lost souls. Sabi natin, ano ba naman si Pastor, ba't puro soul winning, soul winning, soul winning? Bakit nakita mo ba yung apoy sa impyerno? Nakita mo ba yung uod na hindi namamatay? And you will be there forever and ever and ever. Kahit NBYC, I praise the Lord. I thank God. Kaninang umaga, may mga nakatiyak ng langit 100%. Hindi ka lang basta nakadalo sa NBYC kung hindi natiyak mo pa ang simple paraan ng Diyos ng kaligtasan. Alam mo 100% that when you die, you will go to heaven. Not because of good works, not because of the church, but because of the person who died on the cross. And His name is Jesus Christ. He bled and died for us all. Yung banal na dugo ng Diyos na walang bahid ng kahit anong kasalanan. Sino tayo para iligtas ng Diyos? Pero salamat! Ikaw at ako'y naligtas. Nakakilala sa Panginoon. You are 100% sure that when you die, you will go to heaven. Before a great revival is a vision. Merong vision. Bakit merong ganitong programa ang church? Para ikaw ay ma-revive. Ikaw ay ma-challenge. Makita mo yung gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Hindi natin babastahin yung mga sessions na ating napakinggan, yung mga meetings, yung mga devotions, and the preachings, because you are going to listen attentively. Somebody needs to get excited about the vision of God. Meron dapat kabataan dito na excited. Wow! Yung pala yung nakikita ng pastor ko. Wow! Hindi ko nauunawaan yun noon. Pero salamat ngayon, nauunawaan ko na. Nakikita ko yung puso niya. Nakikita ko yung nakikita niya na maraming kaluluwa na papahamak. Maraming buhay na mga kabataan. And I myself ay isa rin na pwedeng nasira ang buhay. But thank God for the vision. Who will take me if I don't have a vision? Pwede ba magsama yung hindi parehas ng nakikita? Gusto kong kasama yung pastor ko. Eh, hindi mo naman nakikita kung ano nakikita niya eh. Pagsimba lang, late ka. Sunday morning Christian ka lang. May simba rin tayo sa gabi. Meron pang prayer meeting yan. Sa soul winning, hindi mo nakikita ang kahalagahan ng soul winning. Eh, gusto mo lang yung katabi mo yung pastor mo, kasama ka. Gusto ko pumunta kung saan siya pumupunta. Pero wala kang ka-vision. At magtataka ka, bakit hindi ka sinasama? You answered that question, who will take me if I don't have a vision? Number 2, who will take me if I don't have character? Sabi niya dito sa verse number 14, Alexander, the coppersmith, did me much evil. The Lord reward him according to his works. Can you imagine in verse 15, sabi, of whom be thou ware also.
Kaya hindi ibig sabihin na mga nasa church din ay okay. May mga young people kasi na hindi naiintindihan yung instruction ng magulang, yung instruction ng Sunday school teacher, dapat hindi yan ang kasama mo. Sabi, sino ba kasama ko? Mga nasa church yan, mga believers yan. Yes, believers nga, pero backslider. Hindi naman sumasang-ayon sa sinasabi ng pastor. Na marami mga kabataan, hindi nauunawaan ng magulang, hindi nauunawaan ng Sunday school teacher, hindi nauunawaan ng preacher, hindi nauunawaan ng pastor. Kaka-preach pa lang, kinokontra na. Ano yung sinabi niya dyan? Of whom be thou were also. Markahan mo yan. Ayan o, ang tindi o. For he had greatly withstood our words. Nakalimutan itong kabataan na ito, ang ipinapangaral ay hindi lang salita ng pastor, hindi lang salita ng preacher, but the Word of God. How many times somebody will stand behind the pulpit and preach? Hindi naman sariling kuro-kuro, hindi naman sariling prinsipyo, but the principle of the Word of God. We carry the King James Bible. This is our guide. Can you imagine? Yung isang coppersmith, matindi magpahalaga yan, ang treasure. Pero nakalimutan niya na ang number 1 na treasure ay ang Bible. Ang halaga ng ating pinag-uusapan, ang halaga ng ipinapakita sa atin ng ating man of God when he opened his Bible and preached to us God's Word. It's a treasure. Hindi natin binabasta-basta yan. Treasure yan. Can you imagine what you hold in your hand? Try to look on your Bible. It's a treasure. Tinuturuan tayong pagpahalagahan natin yan. Kasi ito ang magbabago ng ating buhay. Sa magitan ng aklat na ito, tayo naligtas. Sa magitan ng aklat na ito, maraming buhay ang hindi mapapahamak. At nakakalungkot kapag may kaibigan ka sa loob ng simbahan na kinukontra ang salita ng Diyos. Di ba kaya sinasabi sa'yo para sa'yo? Di ba kaya mo napapakinggan para sa'yo? Bakit sinasabi mo, hindi para sa akin yan, para sa kanila lang yan? Walang salita ng Diyos na ating napapakinggan na walang kabuluhan. Yan ay mayroong purpose at mayroong gustong i-accomplish sa ating buhay. Gustong baguhin ang character natin. Kung ano yung nasa atin, anong ugali meron tayo. Character is a treasure that we cannot afford to be without. Hindi pwedeng wala ka nito. You may be a talented young person, magaling kang kumanta, magaling kang umarte, magaling kang tumugtog, at kahit anong instrument kaya mong patunogin. Pero kung wala kang character, hindi ka gagamitin ng Diyos. Sabi ng Golden State Warriors, strength in numbers. Pero sabi ng BHBC, strength in character. Paulit-ulit sinasabi ni Pastor, talents won't build the ministry, but character will. Kaya may mga times parang ayaw mo na, pero yung training napakahalaga sa mga Bible student. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, kailangan mong pagdaanan yan. Sige lang ng sige. Huwag kang titigil. Because God is developing our character. You are one priceless young person pag mayroon kang character. Malulungkot ang church pag nawala ka. Pagpapahalagahan. Yung tuwan-tuwa sila, nandyan ka.
Pero pag masaya sila, wala ka. There's something wrong. Don't focus on your looks. Focus on your character. Maraming mga kabataan ang tagal tumingin sa salamin. Okay na ba? Bagay na ba? Ayos na ba yung suklay ko? Ayos ba yung terno ng damit ko? Pero nakalimutan mong tanungin sarili mo, kamusta kaya ang karakter ko? Bakit ka nagdadabog? Bakit ka sumasagot sa magulang? Bakit hindi mo pinapansin yung pastor mo? Yung pasalamatan mo lang siya sa mensahe na napakinggan mo. Magpasalamat ka naman. Problema, wala kang karakter. Lahat inaway mo, pati tao ng simbahan, inaaway mo na. Who will take me if I don't have character? Kailangan ng Panginoon ng mga kabataan na may ugaling pang-ministry. Iba yung nasa ministry. Pag humarap sa tao, talagang i-develop ka ng Panginoon. Ikaw naman yung dating wala kang kapansin-pansin, wala kang pakialam, pero ngayon conscious ka sa mga, especially pag pupunta ka sa area, hindi pwedeng punta kang area, siga-siga ka doon. Di ba nag-excuse pa nga tayo? Pag makikiraan lang po, teka lang po, libreng babasahin para sa inyo. Pwede ko po ba maibahagi sa inyo yan? O sige, upo ka muna, inom tayo. Hindi po ako nainom. Di ba tinuturuan ka ng Panginoon how to approach other person? Hindi ikaw yung kabataan na anong tinitingin-tingin mo dyan. Nakakalalaki ka. Hindi ka makapag-akay ng kaluluwa niyan. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon ng ugaling pang-ministry. Ang kailangan natin, character. Hindi forma. Kapag character ang dinidevelop sa'yo, tatanggalin yung katarayan, tatanggalin yung pagiging masungit, tatanggalin yung kalokohan, tatanggalin yung walang pakiramdam. Who will take me? If I don't have a vision, who will take me? Number two, if I don't have character. And number three, who will take me? If I quit. May mga young people, maganda yung simula, pero nag-end up miserably. Nung bata, come to Sunday school, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Ang klase tapos na, uuwi sa bahay, paalam. Alam mo lahat eh. Lumaki ka sa Sunday school eh. Pero bakit nung nag-teenager ka na? Bakit nung nag-college ka na? Nung naging working single ka na? Lumubog ka na sa pag-attend ng church. Binitawan mo yung ministry. Who will take me if I quit? Can you imagine in verse number 10? Sabi ng Bible sa verse 10, for Demas had forsaken me, having loved this present world. Ba't maraming nawawala sa church? Inibig yung sanlibutan. Parating nasa social media. Parating nasa TikTok. Parating nasa Instagram. Nasa Messenger. Yung conversation dun sa Messenger, hindi pang mananampalataya. Pag makikita mo, puro mga believers yan. Pero bakit pag nag-usap-usap, parang mga unbelievers? Nag-quit. Can you imagine there's a person named Demas? Kaya niyang iwanan yung pastor niya. Kaya niyang sabihin, ayoko na magsimba. Mas gusto kong pumunta sa malls. Mas gusto kong kasama yung mga barkada ko. Mas gusto kong hindi ako nagsisimba, hindi ako nag-aakay ng kaluluwa, magkukwit na ako. Kakalimutan ko yung lahat ng mga nangyari nung kabataan ako. Can you imagine? Kung ikaw ay lumaki sa church, kung ikaw ay lumaki sa Sunday school, you have so many
many memories na ikaw ay kasama sa Bible study, na ikaw ay kasama sa soul winning, kasama ka sa mga youth services, kasama ka sa mga revival and conferences ng church, and here you are, wanting to quit, wanting to stop. You have stopped reading your Bible. You have stopped praying. Who will take me? One of the saddest statement, Panginoon, ay makikita natin sa John 6:6. Sabi ng Bible sa verse 6-6, from that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Ano sabi ng Panginoon sa verse number 67, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Isa ka din ba sa mga kabataan na kaya mong iwanan ang gawain ng Panginoon? Remember, God has something for you to accomplish. Merong gusto ang Diyos na gagawin sa iyong buhay. Tinatawag ka ng Diyos. I-accomplish mo ang panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Can you imagine the man of God? Paano pa niya makakasama? Nag-quit. We are so thankful we have men of God. Na kapag may problema ka, lalapit ka sa pastor at hihingi ka ng counsel. Hindi yung lalapit ka sa pastor, sasabihin, pastor, magkukwit na po ako kasi ganito po, ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo man lang binigyan ng power over your life. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni pastor, you must have a person in your life that you need to give them veto power over your decision. Hindi lahat kaya natin mag-decide. Kaya desisyon na gagawin. Bibigyan ko ng authority yung magulang ko. Bibigyan ko ng authority yung pastor ko over my life. Para kapag meron akong sitwasyon, lalapit at tatakbo ako sa kanya. And I believe our pastors will give us the right counsel. Hindi niya sasabing, oh sige, pwede ka na mag-quit. We have an answer to every problems. Hindi solusyon ng quitting. Kailanman walang approval ang Diyos sa pagkukwit. Kung nagsuko ka na ng buhay mo sa Panginoon, ituloy-tuloy mo yan. Kung kabataan ka pa lang, sinurrender mo ang buhay mo, ituloy-tuloy mo yan. Marami mga kabataan dito. Noong kabataan nila, tinatanong sila, anong gusto mo mangyari sa iyong buhay? Ang sabi ng maliliit na mga bata, na mga lumaki sa Sunday school, na ngayon ay nandito na, at teenager na, sabi mo sa sarili mo, I want to be a preacher. I want to be a pastor. I want to be a Sunday school teacher. I want to be a personal soul winner for the Lord Jesus Christ. Pero nasa na yung decision mo? Bakit ka nag-quit? This morning, hindi kami narito para saktan ka. Para isipin mo sa sarili mo, I'm a failure, I'm a failure, I'm a failure, I don't have a vision, I don't have character, I have quit the ministry. Who will take me? Hard question. Mabigat na tanong yan eh. Sino ba naman ang kukuha sa akin? But the Bible has an answer. This morning, I want you to see. I want to help you answer that question. Mula
sa salita ng Diyos. Para masagot mo yan. Buksan natin ang Bible natin. Luke chapter 22. You have that question, who will take me? Verse number 31. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. Can you imagine this morning? You may be asking yourself, who will take me? Now, here's the Bible answering you that question. There is somebody who desires to have you. He desires to have you. This is a personal realization that Satan desires to have you. Can you imagine the deceiver, the destroyer of lives, desire to have you? Merong gustong sumira ng buhay mo. Marami mga kabataan nabubulagan, nakakalimutan nila. Bakit kaya na-influensyahan ako ng kamunduan? Because there's a somebody who desires to have you. Can you imagine? That's the person who rebel against God. Dinamay niya yung 1/3 ng langit na sumama sa kanya. I want to be like the Most High. I want to sit on the throne of God. Sobrang mapandaya ng dyablo. Gustong sirain ang buhay mo. Gustong wasakin ang magandang plano ng Diyos para sa iyo. You have set your goal this morning para sa buhay mo, but let me remind you, the devil is trying hard para makalimutan mo yung mga decision na gagawin mo sa NBYC. Para maging malabo sa iyo yung mga verses na binabasa mo mula sa salita ng Diyos. Can you imagine? The devil sees your potential. Magagamit ko to eh. May impluensyang tao to eh. Pag ito nawala sa church, may mga sasama sa kanya. That's why he desires to have you. Yung desire, ibig sabihin, hindi ako papayag na hindi ko siya makuha. Gagawin ko ang lahat para yung person na yan ay mag-quit. Gagawin ko ang lahat para masira yung character niya. Gagawin ko ang lahat para hindi niya makita yung pinapakita ng Diyos sa kanya. Hindi siya natutulog. Hindi siya nagpapahinga. Nandyan siya. Nangungulit sa'yo. Sabi ng Diablo, ayos yan. Gamer yan. Ayos yan. Tigas ng ulo kaya niyan. Ayos yan. Tamad yan eh. Pero hindi pa tayo tapos. Tignan niyo yung verse number 32. These are written in red. These are the very words of the Lord Jesus Christ when He was here on earth. Ang sabi niya, but I have prayed for thee. This is a personal message from God, from the Lord Jesus Christ Himself. Yes, our parents are praying for us. Yes, our Sunday school teachers are praying for us. Yes, our pastor has a big heart for us, and they are praying for us. But let me remind you this morning,
Jesus Christ Himself is praying for you. Praying for you. He's praying for you. He's praying for you that your faith fail not. Yung simpleng puhunan na meron tayo, ano yun? Pagtitiwala sa Diyos ay gustong pagyamanin ng Diyos. Yung pananampalataya na meron tayo, ang siyang gustong gamitin ng Diyos. Yes, you may find yourself maraming failures. Yes, you may find yourself marami kang mga pagkakamali. Nagalit ang magulang mo, nagalit ang teacher mo, nagalit ang pastor mo sa'yo. Pero huwag mong kalimutan, merong Diyos na nanalangin para sa atin. Para minsan nung tayo ay umalis, ay makabalik. Ang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na makadalo ka sa NBYC? Para ma-revive. Para makabalik. Para muling makasama ng ating pastor. You may not answer that question yourself because of the things that we have done in our lives, but we are so thankful because we have a great God wanting to use each and every one of us, na sinabi ng Panginoon mismo, but I have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Can you imagine? Gusto pala ng Diyos na gamitin tayo maging blessing sa mga brethren. Hindi ka lang bastang young person sa church. Hindi ka lang basta makulit sa Sunday school. Kundi gusto kang gamitin ng Diyos to encourage your parents, to encourage your Sunday school teacher, to encourage your pastor. Akala mo ba ang buhay ng kabataan parating sakit lang ng ulo ng pastor? Pag hinayaan natin ang salita ng Diyos, magiging blessing tayo sa gawain. Ang pinagpapasalamat natin, we have a great God who can use a person just like you and just like me na gagamitin ng Panginoon sa ministry. Can you imagine sino yung mga ginamit ng Diyos? Unlearned and ignorant men. Fishermen turned out to be fishers of men. Can you imagine? God wants to see another soul winner out from this crowd. God wants to see another church worker out from this crowd. God wants to see another choir member out from this crowd. God wants to see another missionary out from this crowd. Hindi ka uuwi na malungkot ka. Because there's somebody who wants to use you. His name is Jesus Christ. Sabi mo, who will take me? Sabi ng Panginoon, ako. Gusto kita. Anong reply mo? Gusto ka ng Diyos na gamitin niya. Let's make a decision. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. We thank you, God, for your word. So many lives has been changed. We have seen it from the men and women na ginamit nyo. We have seen it in the lives of our pastor. We have seen it in our parents. Salamat po. Kayo pong kumilos sa puso't isipan. Bless the invitation this morning. In Jesus' name I pray. Amen.